Praise God. Good morning sa Panginoon. Good morning sa inyong lahat, mga kapatid. Inaanyayahan ko muna kayo na tayong lahat ay magsitayo at humingi tayo ng gabay sa Panginoon. Praise God. Hallelujah, Lord God. Hallelujah. Dakilang Ama, maraming salamat po na muli mo kaming inipon sa isang dako kung saan kami ay makikipagtagpo sa iyo upang ikaw ay aming purihin. Wini-welcome namin ang iyong presensya, O Ama. Samahan mo po kami, O Diyos, sa aming pagsamba, sa aming mga pag-aaral, sa pagbubukas ng iyong mga banal na salita. Lakipan mo po ito ng basbas, O Ama, upang ang lahat ay maging mabiyaya, magkaroon ng kapangyarihan na pumasok sa mga puso namin. Itanim mo ng malalim sa mga puso namin, O Ama, ang anuman pong mapagbubulay-bulayan namin upang may pamuhay namin ito at maging kalugod-lugod ang bawat isa. Samahan mo po ang iyong maliit na lingkod na gagamitin mong magiging daluyan sa mga susunod pong mga minuto at oras, O Ama. Ikaw po ang maghayag. Nagpapaubaya po ako sa iyo. Wala po akong karunungan. Wala akong kaalaman, O Ama, sa iyong mga banal na salita, maging yung mga maraming natutuhan, O Ama, na katulad ng aming kapatid na si San Pablo. Ang mga natutuhan niyang una ay hindi yun ang ibig mo, O Ama, kung kaya siya ay tinawag mo at dinala mo pa sa ilang. At ganon din si Moises. Ganon din po ang gawin mo sa amin. Dalhin mo kami doon sa walang-wala kaming alam, O Ama, upang kami malaya mong lagyan ng mga kaalaman upang magamit namin ito maging sa loob ng bahay-sambahan at maging sa labas ng bahay-sambahan, O Ama, ng ang mga itinuro mo ay patuloy na magningning, maging reflection kami sa iyong liwanag, O Panginoong Diyos. Naririto po kaming lahat, magkakasalo-salong magkakapatid, na may isang hinahangad, buhay na walang hanggan, O Ama. Huwag pong mawala ito sa amin. At lakipan mo ng biyaya ng kagalakan, joy, Panginoong Diyos, ang aming paghihintay sa buhay na walang hanggan, sa body change na pangako mo, O Ama. Lakipan mo po ito ng joy and peace sa aming lahat. Tulad ng mga mensahe mo, kaya meron kang mga gift, O Diyos, tulad ng message last Friday, yung gift, there is always a place na kalalagyan ang mga gift. At sa mga nakaraang mga holidays, O Lord God, nagkaroon po ng mga celebration ang buong mundo nang hindi man nila nauunawaan kung anong mga kahulugan nito. Subalit ipinauunawa mo sa amin kung ano talaga ang pinaka-ibig mo, O Diyos, kaya ikaw ay nagbigay din ng isang regalo, O Ama, upang makita namin ang regalong ito at mabuksan namin upang malaman namin kung ano ang nilalaman ng regalong ito. Salamat po, O Diyos, sa mga kaluluwang naririto ng mga kapatid ko sa buong bahay na ito. O Diyos, at maging ang mga nasa internet, pagpalain mo po kaming lahat na makabot kami sa mataas mong pamantayan, O Ama. Salamat po, Ama, sa iyo po lahat ng papuri, karangalan, kaluwalhatian at kadakilaan. Ito ang aming mga samot dalangin sa iyo. In the name of the Lord Jesus Christ. Amen. Praise God. Dumako na tayo dito sa kaloob ng Panginoon sa atin. Hindi na natin babasahin lahat. Ano na lang dito sa Luke chapter 2 verse 7 and John chapter 4 verse 10. Tsaka na lang natin i-elaborate kung sa tulong ng Panginoon. Verse 7 ng Luke chapter 2. And she brought forth her firstborn son, and wrapped him in swaddling clothes, and laid him in a manger, because there was no room for them in the inn. Isa lang yun. Tapos dito sa
chapter 4 ng John, verse 10. One verse din. No? Jesus answered and said unto her, If thou knewest the gift of God, and who it is that saith to thee, Give me to drink, thou wouldest have asked of him, and he would have given thee living water. So praise God. Pagpalain ng Diyos ang kanyang mga banal na salita. Pwede na tayong magsiupo mga kapatid. So, hindi ko iniba ang pamagat nito, kundi galing ito sa mensahe ng ating kapatid na mensahero. Ang pamagat nito ay ang God's wrath gift, no? Yung gift ng Diyos na nakabalot. Sabi nga, marami yung mga itong nakaraan na tinatawag na sa libutan na Merry Christmas o Christmas kahapon ay buong mundo marahil mga Kristiyano nagkakaroon sila ng mga exchange gifts, no? Yung iba binabalot nila sa iba't ibang mga magagandang balot, no? Yung attractive na balot, no? Marahil nakuha nila ang mga ideyang ito kasi ang Diyos nagbibigay ng gift eh, no? Kaya lang sa pagbibigay ng gift na na bago yung gusto ng Diyos kung paano nagbibigay. Hindi naman masama ang magbigay ng gift eh, kung babasahin natin yung buong message, even the prophet, yung ating kapatid, sabi niya, meron nga silang small Christmas tree doon sa bahay nila. And this message, it was preached December 25, 1960, itong message na ito. So, nasa isang tao kung paano niya ini-apply ang mga bagay na ito. Merong mga bagay na dapat ba, katulad ng pag-aaral natin kagabi, no? Kung minsan, kung i-apply ito ay sa December 25 lang, this for Christmas season lang o holiday na ito, hindi ito yung talagang kahulugan ng Pasko. Ang sabi ng ating kapatid, dapat meron tayo, nasa sa puso natin yon yung Christmas in our heart. Kung Christmas in our heart, nasa sa atin araw-araw ang Panginoong Hesukristo. Hindi nababago ito. Hindi lang one day ito. Whole year round ito. No? Kung naiintindihan natin, no? Maraming mga patutuo, no? Napakaganda ng mga patutuo. Ibig ko ring magpasalamat sa Diyos kung minsan merong maliliit na bagay na minsan hindi ka natutokso dun sa malaki, no? Minsan sa maliit. Nung mamili kami ni Sister Baby sa Lulu, bumili kami dahil masarap, parang hinog na yung mga persimmon. Kasi doon sa Carrefour, 29.75 yung per kilo. At nung pumunta kami sa Lulu, 14.75 lang. So, almost one half, no? Ngayon, kumuha lang kami 3. Yung medyo hinog para makain. At nung pagka tinitimbang na kasi ito, minsan di mo naman tinitingnan, no? Basta pagkatimbang, lagay na lagay. Kaya lang, nung nakaparada na kami, bakit tomato ito yung nakalagay? Sabi ko, may 3 real lang yung mahigit yung Ay, mali ito, sabi ko. Bumalik ako, sabi ko, kabayan, parang mali itong naipans mo, sabi ko. Kasi, persimmon ito, hindi ito tomato. Sabi ko, ay, maraming salamat po. Sabi, kasi kung makikita dun sa, yata yun, sa counter, baka questionin sila. Siguro kung hindi tayo mananampalataya, hindi ko na kasalanan to. Kasi, pero kakainin mo yun papasok sa yung katawan, magbibigay ng kalakasan sa iyo.
O baka sa halip na kalakasan yung ibigay sa'yo, karamdaman yung ibibigay kasi kinain mo yung parang ninakaw eh. Sabi ko, ay, Panginoon, salamat sa iyo. Sabi ko na yung instinct ba na wala kang iniisip na mandaya, no? Meron kang instinct na dahil may takot ka, ang desire mo kagad bumalik para baguhin. Hindi yung, hindi ko na kasalanan to. Kung pinansin niya ng ganito, siya lang may kasalanan doon. Hindi, nakita mo na eh. Nakita mo, nandoon ka pa. Sabi ko, siguro kung nakita ko dito na sa bahay, hindi ko na pwedeng ibalik. Unang-una, ang sasakyan ko, papunta doon, magtataksi pa ako. Pero nakita ko doon kagad eh. Kaya, pinabago ko yung sabi ko, Persimmon, ito, hindi ito tomato, sabi. Malaking pasalamat niya kasi kung ma-check pala sila sa mga ganong bagay doon, nagre-reflect sa kanila, no? Na para kang para bang siya at ako, kahit na hindi kami magkakilala, para bang may connivance na ganito lang ilalagay ko. Parang baka isipin ng mga supervisor nila na gano'n, no? Pero salamat sa Panginoon. Sabi ko, kahit sa maliit na bagay, hindi tayo pababayaan ng Panginoon. At isa pa, 23 years na ako sa Mars, sabi ko. Ngayon, meron kaming opisyal na may kabaitan, no? Sabi ng opisyal namin, nirecommend kita na ma-promote. Sabi, praise God. Sabi ko, naisip din. Sabi, pero may panalangin ako sa Panginoon, may dealing ako eh. Sabi ko, na kahit na hindi ako ma-promote, sabi ko, kahit na hindi naitaas yung sweldo ko, kahit ganito na lang, hanggang umuwi ako, sabi ko, okay na sa akin. Nagpapasalamat na ako sa Panginoon. Basta, ang kondisyon, ang mga anak ko ang pagpalain mo. Yun ang kondisyon ko sa Panginoon. Yung mga anak ko yung pagpalain mo, hindi na bali ako, okay na ako dito. Basta wag mo lang silang pababayaan. Yung pamilya ko, sabi. Nung nirekomenda ako, tapos, nagtatanong ako, saan ba ang promote? Naku, naalala kong bigla yung dealing ko sa Panginoon. Kung mapopromote ako, sabi ko, paano yung siniling ko sa Panginoon na kahit hindi ako mapromote, basta sila lang ang pagpalain mo ng pagpalain. Sabi ko naku, wag na Panginoon. Hindi ko na kailangan yung promotion na yun. Sabi ko, sila, kasalukuyan pa silang nasa kalagayan ng yung kanilang pagpupundar ng pamilya, no? Sabi ko, silang may kailangan nito. Hindi na ako. Bigay mo na lang sa kanila, sa mga anak ko. So, salamat sa Panginoon. Ayaw ko talaga kahit na may tataas pang sweldo. Tama na sa akin ito, basta yung kasunduan lang natin, yung masunod. Hindi na ako mapopromote. Basta maglilingkod ako sa iyo. Huwag mo lang silang pababayaan. Yun ang hiniling ko sa Panginoon. At tinutupad ng Diyos, kasi sa tuwing katulad kanina, nung naalala ko yung patutuo ni Sister Amet, yung pag nagkukwento si Nario, pag nagkukwento si Brother Kongkong doon sa Pilipinas, itong mga anak ko dito, nung nagpapatutuo si Eugene, yun yung sagot. Yun yung sagot sa dealing ko sa Panginoon eh. Bakit ko baka mamaya ma-promote ako, maputol naman yung mga blessing doon sa kanila. Hindi na. Tama na ito, sabi ko. Okay na ako dito sa Panginoon. At nakita ko yung pagtupad ng Panginoon. Masayang-masaya ako kaya hindi nila alam ng mga kasama ko. Bakit hindi ako tumitigil sa trabaho samantalang dapat tamarin ako dahil nirekomenda ako, hindi lumalabas yung promotion ko. Hindi nila alam yung dealing ko sa Panginoon. Na gusto nila mag-relax ka kasi hindi binibigay sa iyo eh. Pero hindi nila alam yung hiningi natin sa Panginoon. Meron na kayong usapan ng Panginoon eh. Pagkatapos, dahil lang doon sa maliit na ganun, ipagpapalit mo. Yung pala sobra-sobra pa. Hindi nga sa akin. Yung hiniling ko sa mga anak ko. Kaya sabi ko, salamat sa iyo, Panginoon. Kaya kung paano kumikilos yung Panginoon, no? Salamat sa Diyos ang kapurihan.
Sa Diyos lahat nanggagaling ang lahat ng biyaya, no? Kagabi may pinag-aralan tayo itong Matthew chapter 2 at saka yung Luke chapter 2, meron silang pagkakaiba, ano? Ang pagitan halos 2 years pala nung isinasalaysay ni Matthew, yung Matthew chapter 2, magto 2 years na si Jesus Christ. Para sa mga wala kagabi. At dito sa Luke chapter 2 naman, ipanganganak pa lang si Jesus. Yung pagitan, ano? Kung minsan hindi natin napapansin, nababasa natin, no? Kino-quote natin yung mga talata, subalit hindi natin napansin na dito si Caesar Augustus na nung ipanganganak pa lang si Jesus, nagbigay siya ng decree na magpapatala ang lahat sa kanilang bayan at magbabayad sila ng tax. Tingnan ninyo, no, mga kapatid? Magbabayad sila ng tax. At doon naman, pinapapatay na ni Herod yung mga bata. No, dumating yung 3 magay, 3 wise men, hinahanap ko yung King of the Jews. Tingnan ninyo. Kaya ang sabi ng Panginoong Hesus sa Samaritan woman, kung if thou knewest the gift of God, kung alam nyo lamang yung gift ng Diyos sa inyo, sabi niya, na yung humihingi ng tubig sa iyo, baka ikaw yung hihingi sa kanya. Para hindi ka na mauhaw, hindi ka na mag-igib pa sa balon na ito. Bigyan mo ako, sabi. Ang ganda ng niya. Bigyan mo ako, sabi niya. Para hindi na ako umigib pa. Kasi, bakit doon sa Samaritan woman, doon pa siya nagpakita. Doon yung pang kinatagpo ng Panginoong Hesus doon sa time na yon, no? Alam natin na yung outcast yung kasing mga ito, hindi nakikipag-usap yung mga Hudyo sa kanila, no? Ngayon, alam kasi ng Diyos kung paano kumilos yung Diyos, kung paano pagtatagpuin, no, ang Panginoong Hesus at saka yung Samaritan woman, no? Si Elijah at saka yung widow woman, alam nyo, meron kasi silang isang common ground, no? Ang common ground nila, they are sons and daughters of God. No? They follow the will of God. Hindi yung unbeliever, Elijah, pumunta ka doon, merong unbeliever doon. Hindi ka pakakainin doon. Hindi ganoon, no? Yung alam kasi na sabi ng Diyos, igawa mo muna ako ng tinapay at painumin mo ako isang basong tubig, no? At sabi ng Diyos, hindi ka mawawalan, hindi ka maubusan ng langis at ng harina. At tinupad ng Diyos yun. Kasi yun ang sabi ng Diyos eh. Amen. So kung alam lang natin yung gift ng Diyos sa atin, no? Kaya may paanyaya ang Panginoon, come and see. Sabi niya, hali kayo at buksan ninyo kung ano yung regalo ng Diyos sa inyo. Bakit hindi dumadating? Bakit hindi nararanasan ng tao ang mga pangako ng Diyos, ang mga nakapaloob dun sa loob ng regalo? Minsan parang bigong-bigo yung tao, no? Samantalang yung regalo ibinigay na. Ngayon, ang gagawin mo na lang, binigay na sa iyo yan eh. Hindi naman po pwede na yung nagbigay, yun din ang magbubukas sa iyo ng regalo. Tatanggapin mo and then open the gift for you. And this is a gift for us, no? At nakapaloob dito yung mga pangako ng Diyos para sa atin. Sa yung lahat yan, sabi niya. Sa binibigyan niya, hindi siya unbeliever. Unbeliever nga, nakikisakil, binabasa-basa din nila eh, no? Oh. At uso sa sanlibutan, yung exchange gift pag ganitong time, no? Ng season na ito. So yung Diyos, nagbigay siya ng gift sa atin in exchange of nothing. No, alam kasi ng Diyos na wala naman kayong maibibigay sa akin eh. No? Sabi niya, para kayong mga basahan. Walang-wala kayo, marurumi kayo. Kaya anong may babalik niyo sa akin? Ang may babalik niyo ngayon sa akin, sabi, come unto me. Come unto me, those who labor and heavily laden. Alam niya, and I will give you rest, sabi niya. Bibigyan ko kayo ng kapahingahan, sabi niya. Bagabag na bagabag kasi yung mga tao. Tingnan ninyo,
Yung celebration ng Christmas sa time na ito, nababagabag yung mga tao. Ano kaya ang ireregalo ko? Ano nga, magkakaroon tayo ng ganito-ganito. Exchange tayo ng ganito. Ang daming iniisip, no? Maghahanda tayo ng ganito, magluluto tayo ng ganito-ganito. Ang daming handa, ang daming mga regalo. Pagkatapos nun, wala tayong pera. No? Nababagabag ngayon nababagabag yung puso, yung isip, pero hindi naiisip yung sa Panginoon. No? Nagkaroon ng malaking pagkakamali ang mga tao sa ganitong nai-inject ng relihiyon sa atin. Hindi yung taong may kasalanan. Ang relihiyon natin ang may kasalanan. Itinanim ito. Sa halip na si Jesus, birthday niya, sabi niya, birthday daw ni Jesus Christ, sa halip na si Jesus, yung iniisip nila si Santa Claus na magbibigay. Naku. No? Napakalaking mga pagkakamali ang mga ginawa ng tao. At ibig baguhin ng Diyos ito ngayon sa atin, kaya binubuksan niya yung regalo niya sa atin. Ang hindi maganda sa paningin ng tao. Yung regalong ibinigay ng Diyos sa atin, nakabalot ito sa hindi maganda. No? Kung titingnan natin ang balot ng Panginoong Hesukristo, ito ay nakabalot siya sa swaddling cloth. At yung swaddling cloth, doon sa hindi pa nakakaalam, yung mga kapatid natin na datihan, alam naman nila kung ano yung swaddling cloth Di ba? Di ba may yoke yung mga baka sa likod, sa batok nila. Tapos meron silang yoke. Yun ay binabalot yun na tela, no? Para hindi magasgas yung batok. Wala nang room sa sabi ng binasa natin. Wala na. Kaya naipanganak yung bata na dala-dala ni Mary sa sabsaban, no? Pero tingnan ninyo mga kapatid, no? Kung ito ay anak ng Diyos, pababayaan pa ng Diyos na ipanganak ito sa sabsaban? I-reserve ninyo yan. Dapat special yan. I-reserve ninyo yung isang pinakamagandang kwarto dyan. Kumpleto. O kung may rep na doon, may TV, sabi niya, yung 55 inches. Siyempre anak ng Diyos Di ba? So lahat ng comfort, ibibigay niya dapat doon. Pero hindi, discomfort ba? Discomfort ba hindi, wala na. Pinabayaan mapuno ng Diyos yung mga no? At pagkatapos, wala silang mapuntahan kung hindi doon sa barn, sa sabsaban, no? At pagkatapos, doon siya ipanganganak doon sa manger, no? Tapos, wala siyang lampin. Ngayon, kumpleto, napakaganda, napakaluwag ng mga batang ipinanganganak ngayon, no? Merong mga diaper, no? At iba yung panahon nila, iba yung panahon natin. So may purpose kung bakit doon naman pinabayaang ipanganak ng Diyos yung kanyang bugtong na anak. Diyos yung may anak, pagkatapos doon niya pababayaang ipanganak doon sa manger. Pero meron kasing mga kahulugan ng mga ganung bagay. Sabi niya, di ba? Siya ay lamb. Yung lamb, hindi pwedeng ipanganak yung lamb doon sa city, sa hotel. Doon ipanganak yung lamb mas lalong very strange naman yun, no? Yung lamb ipanganak doon sa hotel, doon sa mga, no? So yung lamb, hinayaan ng Diyos na ipanganak siya sa barn, kung saan doon kasi ikinukulong yung mga sheep. Di ba? And he is a lamb. Ang lamb kasi, alam ng Diyos na siya pang-offer. I-offer siya kasi siya yung lamb. No? Gusto tayong mapahinga ng Diyos sa magulong mundong ito. No? Sinong hindi nakakaranas ng mga problema dito? Marami sa atin. Kung minsan, kami may problema no? Pero nagpapasalamat ako sa Diyos, ang problemang ito, hindi galing sa akin, hindi galing sa amin. Galing sa iba, ibinibigay yung problema.
Hindi ka ngayon po pwede na hindi ka makisalo kasi hindi mo pwedeng pabayaan yung may problema. Kaya nagkakaroon ka ng problema. Pero nagpapasalamat ako sa Diyos. Meron bang problema? Hindi sa amin yung problema. Sa iba. Ngayon, nadadamay ka lang doon sa problema. Gusto ng Diyos sa atin, tingnan ninyo yung gusto ng Diyos sa atin. Sabi niya, and the angel said unto them, fear not, sabi niya, for behold, I bring you good tidings of great joy, which shall be to all people. So yung pagkakapanganak pala ng gift na ito, may dalang mabubuting balita para ang mga tao, yung mga kabagabagan na ito, mga problema, mga sakit na ito, magkaroon ng kalutasan, mapalitan ng joy. Pero hindi nakakamit ng tao ang mga bagay na ito. Pansinin natin, maging sa mga anak ng Diyos, maging sa atin, napakaraming mga problema, no? Yung mga mahal natin sa buhay, malalayo. No? Ito yung mga, hindi ganito yung talagang pinakagusto ng Diyos. Kaya gusto ng Diyos, maipon tayong mga mananampalataya. Yung mga sheep, nasa barn lang sila. Hindi sila pumupunta. Kaya nga sabi, yung kwento na dalawang nagpapastol, di ba? Dalawang nagpapastol, pareho silang may mga pinapastulan. Pero pag naghiwalay yung mga pastol nila, yung talagang tupa nung isa, sumasama sa kanya. Yung isa, sumasama dun sa kanya. Kilala nila yung mga pastol nila. Ngayon, kung kilala natin ang pinaka-chief shepherd natin, hindi ka sasama dun sa shepherd na iba. Kung ang pinapastulan nung iba, kambing, ikaw, tupa, sasama ka pa ba dun sa mga, no? Ang chief shepherd natin ay ang Panginoong Hesukristo. Wala ka ng ibang sasamahan pa kundi ang Panginoong Hesukristo. No? So magkakaroon tayo ng kapahingahan sa Panginoong Hesus, sa gift na ito. Just open it. Kaya nga, what is the sin? Yung sin of doing nothing. Alam niyo mga kapatid, nagkakaroon na kami ng sharing ni Brother JD na nung dumating siya. Sabi niya, naalala niya yung message, galing dito yung message, pinakikinggan sa Florida Blanca, sa Pampanga. Kaya nung nag-comment ako, the loveliest church I love in Florida Blanca, Pampanga. Kasi natutuwa ako dun sa mga mga kapatid natin doon, no? Nagkaroon sila ng fellowship nung 24 at saka kahapon. So, napakaganda ng yung pagmamahalan, no? Makikita. And then if you open this gift, you shall know the truth, and the truth shall set us free. Amen. At kung bubuksan lang ng mga religion at denominations ito, they will be free. No? Makakalaya sila. Kaya lang, sabi lang, born again naman kami. Kaya lang sa Baptist. Born again naman kami. Sa kung ano-ano yung mga tinutukoy nila. Sabi ng mga Israel, anak kami na ng Diyos Nakalaya na kami sa Egypt Nakalaya na kami sa kasalanan Pero bakit gustong bumalik? Gusto pa nilang bumalik Yung mga pagbinasa natin yung history ng mga Israel. What is Egypt? Egypt type of sin, no? Tapos gusto nilang bumalik sa pinanggalingan nila na Egypt. So ganun yung mga tao. Kung nakalaya tayo sa kasalanan dito, dapat tunay na laya tayo. At kung malaya tayo, hindi natin mararanasan ang mga bagay na dito sa sanlibutan, no? Yung mga blessings ng Diyos dapat yun na ang magsidating sa atin, no? Matikman natin yung walang kabagabagan, matulog ka, may peace of mind ka, pagka nagbasa ka ng Biblia, merong joy. So ano yung sin of doing nothing? No? Sabi nga, pagka wala kang ginagawa, no? Narinig mo na, wala kang ginawa, you're doing nothing. That is sinning. Narinig mong baptism, kailangan mabautismuhan ka, tapos, wala rin ginawa.
Sabi niya, that is sinning. You are going against the current. No? Kung yung agos pa ganyan, sumalus, para mong sinasalubong. Hindi, pare-pareho lang yan eh. That is a simple reasoning. No? Pero that is against God. Simple lang, pero ano? Anong mangyayari ngayon? Ano? Sabi nga sa Kapampangan, ewan ko kung ano yung malabsa. Sabi, kung sa kanin naman, hindi pa in-in. Hindi pa in-in, hindi pa luto. Sabi, wala. Pero, ano bang nangyayari? Kapag ka nagre-relax yung tao, sabi. Di ba? Napag-aralan natin yung fig tree. Paano ito kinars ni Jesus Christ? Nag-relax yung fig tree kasi. Sabi niya, hindi. Tapos na yung season ko eh. Hindi na ako kailangang magbunga pa ngayon eh. Tapos na eh. Minsan lang sa isang taon ng season ng pagbubunga ng fig tree. Tapos, dumating si Jesus Christ, humihingi ng bunga si Jesus. Hindi na-recognize ng fig tree kung sino yung humihingi ng bunga. Yung humihingi ng bunga, yung word, made flesh. Kaya nga sabi niya, preach the gospel in season and out of season. No? Kahit na tulog ka, gigising ka, may tinanong, alam mong sasagot mo kasi meron kang dapat bunga na ilalabas. Even out of season. Anong nangyari sa fig tree? Nag-relax yung fig tree. Kasi tapos na yung season niya eh. And then after na nag-deliver ng message, no? Ay, tapos na yung part ko. Sabi niya, 1 month and a half pa, 2 months pa, bago ako ulit. Relax. Relax. Walang basa, no? Pa-share lang. Nag-relax, sabi niya. Doon inabutan ng Panginoong Hesus yung fig tree nasa relax na kalagayan na wala siyang may produce na bunga. At pwede siyang mag-produce. Pwede siyang mag-produce, hindi niya alam kung paano siya magpo-produce. Bakit? Nag-relax siya. Ngayon, pagkatapos natin umupo dito, nakinig kayo ngayon. Pagtitingnan mo, nakatingin lahat yung mga mata. No? Nakatingin lahat. Pero paglabas, nakalimutan yung pagtingin. Nakalimutan yung kung ano yung napakinggan, no? Dapat lagi itong nag-iinit na ipamumuhay natin para anytime may bunga ka. Amen. No? Sa ating mga sisters, no, hindi kasi nakakapag-preach yung mga sisters natin, talagang yun ang binawal ng Biblia eh. Sumusunod sila. At yung presence ninyo, nakakapagpalakas ito. At sabi, try to read. Alam nyo, hindi natin malalaman yung palang Luke chapter 2 at saka yung Matthew chapter 2, 2 years pa lang pagitan. Nung kinukwento ni Lucas, yung kinukwento ni Matthew, 2 taon yung pagitan. Doon sa Matthew chapter 2, pinapapatay ni Herodes yung mga bata, 2 years old and below. Dito naman, ipanganganak pa lamang at ipanganak hanggang sa ika-8th day, ay si Jesus Christ ay tutuliin. Yan ang tradisyon nila eh. No? So, ganun mga kapatid. Ngayon, saan ba'y pinanganganak si Jesus? Sa Bethlehem. Di ba? Sa Bethlehem siya. Kaya nga, yung mga Katoliko ngayon, yung mga yung mga nagse-celebrate ng Christmas, meron siyang Bethlehem, sabi na. Bethlehem yung tawag yung, di ba? Laging bata doon, laging nasa sabsaban. Alam nila, nasa sabsaban eh, no? Kaya lang hindi naintindihan. Bakit ganun? Sabi ng ating kapatid, I'm thinking of Bethlehem, sabi niya. Why did it happen to be that it was chosen to be the birthplace of the King of Kings, sabi niya. And you know Bethlehem, sabi niya, it is only a small place, a very small town. And I often wondered, sabi niya, why God did not choose more religious place for this great event. Sabi niya, bakit hindi siya pumili ng isang lugar na malaki, religious place? Sabi niya,
Like, yung katulad ng Hebron, sabi niya, katulad ng Kadesh Barnea, Ramoth Gilead, sabi niya, maraming malalaking lugar na pwede niyang dalhin doon, sabi niya. Pero bakit hindi? Bakit yung Bethlehem? Why would he choose Bethlehem? Bakit yun ang pinili niya? Pag binasa naman natin sa Matthew, sabi, baka ikaw ay maliit, hindi ka magiging maliit, sabi niya. No? Tapos, sabi niya, bakit hindi daw dun yun ang pinili niya, samantalang ang daming malalaking ano? Alam niyo yung Bethlehem, sabi niya, nung si Joshua, sabi niya, who took the children of Israel and divided yung land, sabi niya, yung lupa, no? And yung Bethlehem, it is under the tribe of Judah, sabi niya. It was given this portion where Bethlehem, sabi niya, it was in the upper northern part of the province of Judah. At yung founder nito, it's Caleb, sabi niya. Caleb's son. Yung anak ni Caleb, sabi niya, ang founder ng city na ito. Ang pangalan niya, sabi niya, Salmon. Hindi Solomon. Sabi niya. Salmon. Sabi niya. His name. Siya ay anak ni Caleb. At tinitingnan ko kung ang mga churches na ito, sabi niya, kung malalaman lamang nila ang mga bagay na ito, bakit? Ano ba ang nando doon? Alam niyo ba kung sino yung si Salmon? Sabi niya. Sabi niya, ang napangasawa ni Salmon ay si Rahab. Sabi niya. Alam niyo ba si Rahab? Sabi niya. She is even an immoral girl. Sabi niya. Na nakikita siya sa daan. Kasi pag immoral girl, minsan prostitute, sabi. Nagbebenta ng aliw. No, But, meron siyang narinig, sabi niya, that there was God that answered prayer. Meron siyang, naulinigan lang niya, by lips. Hindi ina-announce sa radyo. Walang radyo Walang television. So, it's by lips that there is, na merong Diyos na dumidinig ng panalangin. At yung Diyos na ito, Diyos ng Israel. Ay, mga kapatid, tingnan niyo. And the first opportunity that she got to accept that God do something, sabi niya, ang ginawa niya nung magpadala ng tiktik ang Diyos, sina Moses, sa Canaan, di ba? At ang mga ito ay tinulungan ni Rahab ang mga ito. And Rahab family, sabi niya, mother, father, family, lahat sila, sabi niya, they were spared, sabi niya. Their lives were spared. Hindi sila pinatay. Kumilos yung Diyos sa kanila. Dahil kay Rahab, no? Pero ang pinakamaganda dun, sabi ng ating kapatid, meron siyang general, sabi niya. He is a general, sabi niya. General pala si Salmon. Who fell in love with Rahab. Biro mo, isang general, no? Tapos, na-fall in love siya. Hindi ba napakagandang, is that not wonderful? Sabi niya. Kahit na ganun siya, ang umibig sa kanya ay isang general. Sabi niya. Hindi ba isang magandang halimbawa ito sa atin na bagamat tayo marurumi, inibig tayo ng ating Panginoong Jesucristo. Nung hindi tayo kaibig-ibig, sabi niya, hindi ka kaibig-ibig, inibig ka. Sabi ng ating kapatid. And sabi niya, now you see that this harlot, she was a Gentile. Sabi niya. But she was the ancient mother of the Lord, grandmother ni Jesus Christ, si Rahab. No? Tapos sabi niya, ipinanganak ang mga ito kina Boaz, sabi niya. Boaz, na pangasawa niya yung Moabites na si Ruth. Ito kasi, kaya pala pinili yung Bethlehem, no? This was the city of David. The lineage of the Lord Jesus Christ. Hanggang doon sa kanila. Hanggang doon kina Rahab. Oh? At sila ay taga doon.
taga doon sa Bethlehem. Kaya doon siya kailangan ipinanganak. Sabi ng ating kapatid. Now, Bethlehem, it is just a small place, sabi niya. But God said, kahit na maliit, siyang pumili. Bethlehem will not be a small land, sabi niya. Ito yung pinakamaganda, no? God has a way of doing things in His own way. He is doing it in His own pleasure. He will take something that's nothing. Yes. Right? Sabi niya, He will take something that is nothing, walang halaga. Sabi niya, and He will make it into something. Sabi niya, kinuha niya tayo na wala naman tayong may pagmamalaki. Pero nung kinuha niya tayo, He made us something as sons and daughters of God. Ginawa niya tayong mga anak na lalaki at babae ng Diyos. Biro niyo mga kapatid, tingnan niyo. Kung mayaman lang yung tatay mo at saka yung nanay mo at kinikilala sa isang lugar na mayaman kayo, proud ka na anak ka ng mayaman doon. Kung anak ka ng mayor, proud ka na. Ang tatay ko yung mayor doon sa ano. Proud ka. Ay, si congressman ang tatay ko sa lugar na ito. Sabi ko. Proud. Ay, kakilala ka pa lang eh. Ay, kaibigan ko yan si Pinoy. Proud ka na. Di ba? Sabihin mo lang sa akin, ako magsasabi kay Pinoy. Proud ka na. Di ba? Wala ka, hindi mo naman kamag-anak eh. Proud ka na kasi naging kaibigan ka. No? Ngayon, how much more ngayon, yung King of Kings, sabi niya, hindi ka lang kakilala, hindi ka lang asawa ka ng King of Kings. Ikaw yung magiging Queen ng King. Ngayon, sino ipagmamalaki mo? Si Mayor? Yung King! Yung King ang ipagmamalaki natin. Di ba? Alam ka namang ipagmalaki mo yung, ako yung manager dun sa bangko. Ako yung manager dun sa, kung ano yung posisyon. Yung bang ipagmamalaki mo? Hindi. Kami yung may-ari ng bangko. Bakit yung kakilala mo lang yung may-ari? Hindi, ikaw yung may-ari. Ikaw yung queen ng ano. Kaya yung Bethlehem, kahit na maliit, ano ba yung Bethlehem? Meron palang kahulugan. Katulad ng nabanggit ng ating kapatid nung last message, ano? Yung Bethlehem, pag binrake mo, sabi niya, Beth means house. El means God. Hem means bread. So, the house of God's bread. Yung pala ang ibig sabihin. The house of God's bread. So, sino yung house? It's the Lord Jesus Christ. He is the bread. Di ba? Sino yung naka-house doon? It's God. So, it's the house of God's bread. Siya ang tinapay. Si Jesus. Sino yung nasa loob? It's God. It's God's bread. Ngayon, na hanggang hindi nyo kainin, pinagpuputol-putol yung kanyang katawan. It's the Lord Jesus Christ. It's the Word made flesh. No? So, ang lahat ng ito, these are all foreordained by God. No? All things work together for good to them that love God, who are called according to His purpose. Ang lahat ng mga bagay na ito, yung pagkakapanganak niya doon sa barn, it's God's purpose. No? Who will question God? No? Sinong magku-question sa Kanya? Kung susundin ko ito, aabot tayo ng... So, bagamat tayo ay marurumi, sabi na, may isang example na, bagamat marurumi tayo, katulad ng isang baso, sabi niya, halimbawa nakakita ka ng baso, nalagyan ng putik, nasa ibaba, nasa lupa. Hindi naman kasi pwede na pagdampot mo, kukunin mo, lalagyan mo kagad ng tubig, iinom ka. Natural, lilinisin mo muna yung baso. Madalas na yung example itong mga ito. Ganon din naman tayo, marurumi tayo, pinulot tayo ng Panginoon. At hinugasan muna tayo. Nilinis yung buhay natin. At pagkatapos, na malinisan, pwede ka na niyang lagyan ng laman. Pwede ka na niyang gamitin. No? Ganun yung gusto ng Panginoong Hesus sa atin. No? Kaya sabi sa Isaiah chapter 64 verse 6, we are just a filthy rags. Para lang tayong maruruming mga basahan. Walang basahan kasi minsan walang halaga. Pero may gamit. Kahit basahan. No?
Eh kung maruming-marumi pa yung basahan, minsan pag marumi na yung basahan, tapon mo na yan. Basahan kasi, no? Pero may halaga rin yung basahan kahit basahan. Ang kailangan lang kasi linisin, no? Kaya lang yung iba ayaw maglinis. Ay ang panlinis sa atin yung baptism in the name of the Lord Jesus Christ, no? Repent, sabi niya. Hindi na nga mahirap yung magsasalita ka na, Panginoon, patawarin mo po ako sa mga kasalanan ko pong nagawa na hindi ka lugod-lugod sa iyong harapan. And then, go to the water. No? Madalas ngang araw-araw nga pumupunta sa banyo para maligo. No? Maglilinis ng katawan. Maghihilamos, magtututbrush, lahat. Tapos lalagyan pa ng ibang mga palamuti yung mukha, lalagyan ng gel yung buhok. Ang daming ginagawa. Pero yung paglilinis dun sa kaluluwa dun sa loob, ayaw. No? Ayaw. Para bang napakabigat, no? No? Pero sa mga mananampalataya, mga kapatid, walang kabigat-bigat ito eh. No? Sa mga pinili ng Diyos, kung makikita na lang nila yung God who is inside that wrapper, no? Kasi yung Diyos yung nasa loob nun eh. No, nakarap lang siya ng flesh. Nakabalot lang ng flesh yung Diyos. God manifested himself in the flesh, sabi ng Timothy. No, 1 Timothy 3:16, di ba? Alam na alam. And without controversy, great is the mystery of godliness. God manifest in the flesh, seen by angels. Preach. Alam na alam, i-recite ng mga ito ng mga maraming born again eh. No? For God so loved the world that He gave His only begotten Son. For whosoever believeth in Him shall not perish, but have everlasting life. Alam na alam naman ang i-recite eh. No? Kaya lang hindi tayo doon tinitingnan sa recitation ng Diyos. That's right. No? Tingnan natin kung paano magre-recite yung buhay natin ngayon. Ang buhay mo magre-recite ngayon dito. Kung paano tayo pinili ng Diyos, kung paano natin gagawin yung sinabi niya. So meron din tatlong magay, no? Merong mga wise men, no? Sa Matthew chapter 2, merong tatlong magay nung magto 2 years old na yung bata, pumunta sila, no? So yung Belen, ang nakakita lang doon yung shepherd. Pag binasa natin yung Luke chapter 2, mga shepherd ang nakakita, yung mga pastol. Kasi yun ang kinausap ng angel, no? Mga shepherd. Pero dito yung magay ang kausap si Herod, no? Nasaan yung ipinanganak na bata? Sabi niya, na King of the Jews. Alam nyo, dinadaya pa sila ni Herod. Sabi ni Herod, hanapin yung masikap yung bata. Sabi niya, kasi alam na niya sa prophecy, ipanganganak yung magiging King of Kings. Akala niya, papalitan si Herod. Kasi siya yung king noon eh. Si Herod, siya ay isa siyang, sabi sa nabasa ko he is a Roman. Romano siya. Ngayon, nag-convert siya sa Judaism religion. And then, yung emperor, inano siya ngayon, kasi siyang pinakamatas yung emperor. In-appoint siya as King of Judah. Yan. Si Herod. Si Herod naman, nung narinig na may pinanganak na bata na magiging king, natakot si Herod. Mapapalitan si Herod na isang bata na magiging king. Hindi niya alam na, sabi nga ng Panginoong Hesus, nung sinasakdal na siya, tunay ba na ikaw ay hari? Ikaw ang may sabi niyan, sabi niya. Kung ang kaharian ko ay dito sa lupa, sabi niya, ipaglalaban ako ng aking mga nasasakupan. Ang kaharian ko ay hindi dito. At yung kaharian niya, hindi mo mapagkikita. No? Hindi mo kasi ito ay mystical body, yung kanyang kaharian. At kung tayo ay kaharian ng Panginoon, kingdom tayo ng Panginoon, wala kang karapatan sa sarili mo. Ang Panginoon ang may karapatan sa sarili natin na siya ang susundin natin kasi siyang hari. No? So, ganun yung gusto ng Panginoon. At merong mga stargazer, mga magay, na nag-aaral sa mga salita, sa mga stars, no, sa langit.
pinag-aaralan nila yung movement ng star. Kasi sabi ng ating kapatid na mensahero, the first Bible, it was written in the sky. Sabi niya, yung from Leo up to yung virgin birth hanggang dun sa lahat ng, di ba? Kaya pag binabasa nila yung mga star, yung movement, maging si Mary at saka si Joseph, nung dinadramatize ng ating kapatid, Joseph, hindi mo ba nakikita yung star na yun? Sabi, parang sinusundan tayo ng star. Sabi, talagang sinusundan sila ng star. Tingnan ninyo mga kapatid. Sabi niya, hindi pang karaniwan kasi yung ano niya eh. Meron akong feeling sa sarili ko, sabi niya. Bakit tayo sinusundan ng liwanag ng star na ito? Sabi niya. At on the other side, sabi niya, there yung Trimagay. Yung Trimagay, tinitingin din nila yung star. Yung liwanag ng star, pareho sila na nakakakita ng star. Yung liwanag ng star, ngayon, sinusundan si Mary kasi yung ituturo ng star, yung nandoon sa loob ng womb niya, yung ipanganganak. Di ba? See the spiritual, yung spiritual, nung nakikita nila na tumuturo papunta na ng Bethlehem, they know the prophecy. No? Ipanganganak yung manunubos, yung Savior. Kaya ang ginawa nila, nung nakita nila yung star, nagsimula na silang mag-travel. Nakaabot sila doon sa bata, wala na doon sa sabsaban. Naglalakad na, nakikipaglaro na, magdalawang taon na. Tingnan si Sammy, 2 taon. Tingnan nyo kung paano magdaldal si Sammy. Di ba? Sina Sister Chloe. Tingnan niyo kung paano sila makipag-usap. No? Marunong silang makipag-usap. So si Jesus Christ, wala na siya doon sa manger na Jehovah crying in a manger. Nandoon na nakikipaglaro na siya. So yung pinakamaganda doon, yung light na nakikita ni Mary, no, na sinabi niya kay Joseph, no, at yung tatlong magay, iisang light yung kanilang nakikita. See, tingnan ninyo yung mga spiritual. Isang light lang ang makikita natin. It's the light of Jesus Christ only. No? Pag merong tao na nagsalita ng ibang light, don't believe. Kasi ibang light yung, no? Baka blurred yung light nun. Malamang blurred. Kasi isa lang yung tunay na maliwanag na light. It's the Word of God. Ang salita ng Diyos. And at midnight, at evening, no? Doon sa kadiliman ngayon, no? Magbibigay ng liwanag yung light. That's why the 7 messengers in the evening time. In the evening time, nagbibigay ng light sa atin ang mga star messengers na ito. And our last messengers, the star messenger of this Laodicean church is no other than our brother. No? And the Bible, the Word of God, prove it that He is the one. He is the one that used by God to enlighten us para maliwanagan tayo sa ating tinatahak na pag-aaral sa salita ng Diyos. So, sinong magtuturo ng theophany sa atin? But it was revealed by God. Sinong magtuturo na kailangan bumalik tayo sa mind ng Diyos upang malaman natin kung ano yung mga plano ng Diyos? It's the evening messenger. Diba? That evening light, yung light ngayon na tumutunghay kay Mary, yun ang light na sinusundan ng mga tatlong magay, ng 3 wise men. Si Mary, alam naman niya, no? Bakit? Yung tinuturo ng light, sinusundan sila. Doon sila ginagayad ng Diyos, no? Yung tatlong magay. So, tingnan natin mga kapatid kung paano kumikilos yung Diyos. So, kung siya ngayon, sabi, when this great gift of the church, the Holy Spirit falls upon. Sabi niya, pag dumating sa atin yung Holy Spirit, ang Holy Spirit tuturuan kanya, sabi niya, na mag-humble ka. Hindi kanya tuturuan magmamalaki ka. Ito yung Holy Spirit, sabi niya. At pagka dumating ito sa atin, sabi niya, pag dumating ito, yung mga high class na tao, sabi niya, hindi nila matanggap ito kasi iba yung dating. No? Iba ang dating ng regalong ito sa sanlibutan.
Hindi dumating ito, hindi na-present ito ng Diyos sa kanila na doon sa mga nagkikislapan, glittering things, sabi niya na, yung mga rapper talagang presentable. Pero hindi siya eh. Sabi niya, and there is no beauty in him. Sabi na nga Isaiah. Di ba? Walang makitang beauty. Pag binuksan kasi ito, wag kang magsisinungaling ha. Wag kang... maraming ipinagbabawal. Pag sinunod mo yung mga palatuntunan ko, sabi niya, pagpapalain kita. Ay, may kapalit naman pala eh. Pag sinunod mo yung mga gusto ko, ibibless kita. Sabi ng Diyos, may kapalit naman pala eh. Kahit na itinutuwid lang muna yung mga mali, pagkatapos, pag naituwid na yung mali, blessing ang susunod. Yun pala ang gusto nito sa atin. No? So sabi niya, kailangan matanggap natin ito. Ang tumatanggap talaga nito, ang mga tunay na pinili ng Diyos. Bakit hindi nila matanggap? Sabi niya, it was not wrapped in fine linen, sabi niya. It was wrapped in swaddling cloth. Ganun daw ang pagkaka-wrap nito, kaya hindi nila matanggap. No? Hindi nila nakilala yung Emmanuel na ito, na naka-prophecy sa kanila, pero hindi nila nakita. No? He was wrapped in a dirty cloth, a swaddling cloth, sabi niya. Kaya nga, pag tinanggap ito ng mga tunay na mananampalataya, mga panatiko yung mga yan. Mga holy rollers yung mga yan. Ang dami sinasabi, no? Kung ano-ano yung sinasabi. Sabi ng ating kapatid, tingnan ninyo, sabi niya, kung nakikilala lang nila ang dadating ay King of Kings, yung magliligtas sa ating lahat, sabi niya, tingnan ninyo, pag pumunta lang, ang president nung kinukwento niya ito ay si Kennedy. Sabi niya, tingnan niyo, kung pumunta si President Kennedy rito, baka red carpet hanggang doon, sabi niya. Yung iro-roll nila, sabi niya, lahat magdadala ng flag, i-wave kay Kennedy, sabi. Pero kay Jesus, sabi niya, anong wave? Sabi niya. Wala mang red carpet, wala nang matulugan kung saan-saan. Sabi niya, ipinanganak siya ni Mary sa mga straw, sabi niya. See, sabi niya, why didn't they, sabi niya, accept it? Because it was not in their costume, sabi niya, na tumanggap ng gift na sa ganung bagay. Hindi yun ang costume nila, sabi niya, ng pagtanggap. Kaya hindi nila matanggap ngayon, ng society na yon, ang Panginoong Hesukristo. No? That's the reason, sabi niya, the churches and people today, sabi niya, kaya hindi nila matanggap yung tinatawag niya na Christmas gift ito. No? Pero alam natin ngayon kung bakit niya tinatawag ng ganun. No? Sa marami niyang ginawa, sabi niya, nung dumating siya, kasi ang sabi niya nung dumating siya, sabi niya, and there was delivered unto him, sabi niya dito sa Luke, the book of the prophet Isaiah, and when he had opened the book, he found the place where it was written, the Spirit of the Lord, sabi niya, is upon me, because he hath anointed me to preach the gospel to the poor. He hath sent me to heal the broken-hearted. Marami kasi sa atin, no, broken-hearted. To preach the deliverance to the captives and recovering of sight to the blind, sabi niya. To set liberty them that are bruised, to preach the acceptable year of the Lord. And then he closed the book. This day, this scripture is fulfilled into your eyes, sabi niya. Nagaganap ngayon ang scripture na ito. So, anong ginawa ng mga tao nung sinabi niya ito? Sabi niya, did they accept the Lord Jesus Christ? Sabi niya, no. They push him out. Itinaboy daw siya, sabi niya. Kaya, tingnan niyo, sabi niya, in this Laodicean church, where is he? Where is the Lord Jesus Christ? Where is the gift of God to mankind to bring forth liberty?
To heal the broken-hearted. Sasan? He was outside. He was outside of the church. Naitaboy siya ng kanilang mga kredo, sabi niya. No? Ganun yung ginawa ng mga tao sa ating Panginoong Hesukristo. Hindi nila matanggap ang Panginoong Hesukristo. Nasaan siya? Nasaan siya ngayon sa kanila? Nasa labas, kumakatok. Sabi niya. Kumakatok na lang siya sa mga tao, no, na nasa loob. At kung sino man ang ibig magbukas sa kanya, hahapon siyang kasalo nila. Marami ang mga napapakinggan natin na mga salita ng Diyos, no? Subalit, hanggang saan ito bumabaon sa ating mga puso? Ano ang magiging patunay na tayo nga ay pinili ng Diyos? Tayo na ngayon ito, no? Yung nasa labas ng message, no? Hindi ako naniniwala na may yung mga foolish virgin na doon lahat makukuha. Maring nananatili doon, maring may nananatili doon na nakarinig ng mensahe. At kung umabot siya sa Great Tribulation, maalala niya yon, no? Pero karamihan nasa message. Kasi nakarinig sila ng mga salita ng Diyos, no? Anong gagawin? Mga churches today don't want a pastor filled with the Holy Ghost. Pag filled ng Holy Ghost yung isang pastor, mangangaral siya na, ang sabi, huwag niyong gagawin ito. Ganito ang gawin natin. Marami nasasaktan minsan, pagka nangaral o nagkaroon ng sharing, no? Marami kasi minsan tinatamaan eh. No? Ako yata yung kasi nangyari ito. Yung dalawang pastor dito, hindi ko alam na ganun pala ang nangyayari sa kanila. Na hindi naman natin sinasadya. Ang Diyos ang naglalagay ng ipangungusap natin eh. Sabi na kasi ng Panginoon, wag kang mabahala kung anong sasabihin mo. Pagka dinala ka sa harap nila, ang Diyos ang mangungusap. Ang inilalagay ng Diyos, yung mga pangungusap na rebuke pala sa kanila yun, hindi nila matanggap ngayon. No? Kaya sabi ng ating kapatid, sabi ni Brother Branham, I know no creed, sabi niya, but Christ. I know no creed, but Christ, sabi niya. No law, but love. Wala daw batas, pero pag-ibig ang nandoon sa kanya. And no book, sabi niya. No book, but the Bible. Ito yung pinakamahalaga sa kanya. That's what we need, sabi niya. That's what the churches need. Yung Biblia malaman, maintindihan kung bakit ganito ang ibig ng Diyos sa atin. Bakit hindi masunod ng tao, no? Kasi merong kasi sa mga churches ngayon, mas pinahahalagahan yung respeto, no? Hindi natin inaalis yung magkaroon ng respect kasi sabi ng Biblia, bigyan ng double respect yung mga namumuno o yung mga magulang ninyo sa pananampalataya, sabi. Pero kung mali na ang mga turo, sabi niya, paano hindi yung tao ang iiwan o yung susundin. Ang susundin pa rin yung sinabi ng Diyos. Yun pa rin ang susundin yung sinabi ng Diyos, no? Yun ang gusto ng Diyos sa atin upang hindi tayo mangaligaw. Kaya ibinigay niya, tingnan nyo, kaisa-isa, kabugtong-bugtungan na anak niya. Wala namang makagagawa na noon eh. No? Si Abraham lang ang nakagawa noon. No? Kung yung Diyos, dahil na kay Abraham yung Diyos, ang katwiran ni Abraham, ang Diyos ang nagbigay, siya rin ang po pwedeng bumawi, siya rin pwede rin niyang palitan.
Yun ang pananampalataya ni Abraham, kaya tinawag niya siyang father of faith. Tingnan natin, yung Diyos, kabugtubugtungan niya rin. Kaisa-isa lang. Kaisa-isa lang, ibinigay niya sa sanlibutan sa ating lahat para hindi tayo mapahamak. Anong sabi ng Diyos sa mga nagsisisalangsang? Sabi niya, ayaw rin lang tanggapin, matitigas yung mga puso. Katulad ng kay Paraon, patitigasin ang mga puso. Sabi niya, and I will send them a strong delusion to believe a lie. Paniniwalaan na nila yung mali, yung kasinungalingan, no? Bakit? They refuse Christ. They refuse the program of God. Tinatanggihan nila. Bakit? Inorganize sila ng pastor. Inorganize sila, naging denomination sila. Oh. Anong maglilitawan? Magkakaroon ng first, third coming. Magkakaroon ng kung ano-anong mga paniniwala. Pero hindi yun talaga ang plano ng Diyos. No? Kiniklaim natin Kristiyano tayo, but you do not do the work of the Christian, sabi niya. Ngayon, kung tunay tayong Kristiyano, you will do the work of Christ. That's right. No? And who is Christ, sabi niya? Don't you know that he was like 100% diamond? Sabi niya. Itinipo niya sa diamond. Sabi niya. He was the greatest gold and they had ever found the most expensive diamond that ever, sabi niya. Na ang Panginoong Hesus ito, He is the greatest carrated diamond that was ever brought out of the dust of the earth, sabi niya. The greatest gold that was ever brought from the dirt is a jewel, the jewel of heaven, a big diamond. Sabi natin, a real diamond, carrated diamond, it reflects and show different colors. Sabi niya. Kasi yung diamond, merong mga kasi. That's what he was. He was a diamond and he was wounded for our transgressions. Siya yung nasaktan sa ating mga pagsalangsang. He was bruised for our iniquity. He was the chastisement of our peace. Sabi niya, was upon him. And with his stripes, we are healed. Pero bakit sabi niya, mukhang sakitin ng mga tao, mukhang mahihina. Sabi niya, anong nagkukulang? There is nothing raised to them. Well, hindi sila nasisinagan ng race na ito. They don't reflect. Sabi niya, yung mga pangako ng Diyos, and this sign shall follow to them who believe. Sabi niya, hindi nagre-reflect ito. Kapag ka nangyari ang mga pangako ng Diyos na ito sa atin, you are reflecting that diamond. Sabi niya, meron kang siyang cut doon. Sabi niya, that is the love of God to us. Sabi niya, no, binigyan niya tayo ng healing power, but we don't exercise it. We don't use it. We keep it. O, baka naman hindi nakatago. Relax. Kasi wala pa yung time. No? Hindi pa season. Baba ito. Pwede pa natin pag-aralan ito kung sa share, kung para hindi kayo ma-hold ng mahaba, no? Of them rays of God, sabi niya, of God's love and light reflects from Him, healing power, sabi niya, love, resurrection, God wounded, sabi niya, Him, and bruised Him, and chopped Him, and cut Him by a Roman sword. Sabi niya, ganun yung ginawa sa. But what was He doing? He was reflecting love. Kaya tinanggap niya ang lahat ng ito, sabi niya, inire-reflect niya yung pag-ibig niya sa atin. Dahil kung hindi niya dadanasin ito, hindi makikita yung pag-ibig niya sa atin. Dahil sa pag-ibig niya sa atin, tinanggap niya ang lahat ng pahirap na ito sa kanya. So, anong klaseng pag-ibig ito? Can you see what the depth of love? Yung lalim ng kanyang pag-ibig sa atin? Sabi niya, hindi niyo ba nakikita? Sabi niya, no one could ever tamper, sabi niya. With how deep God's love, sabi niya. Walang makakatamper nito, walang yung
Masisira itong pag-ibig na ito, sabi niya. Kaya meron tayong kanta, sabi niya na, yung poet, sabi niya, "O love of God, how rich and pure." Sabi niya. So, hinighlight ko yung, sabi niya, kung nanamnamin natin yung pag-ibig ng Diyos na ito sa atin, no? Ang pag-ibig ng Diyos na ito, it is a God's gift. Sabi niya, that's why the prophet, sabi niya, he preached it on December 25. Because this is the season na yung mga tao maramdaman nila yung ginawa ng Diyos. No? Hindi lamang July, hindi March, hindi April, hindi August. Hindi lang doon yung Christmas dapat maramdaman. Kung may Christmas ka sa puso mo, every day it's Christmas. And what is Christmas? It's God's love. It's God's love. Kung mararamdaman ang tunay na Pasko sa isang mananampalataya, it's everyday God's love. No, anong ibibigay natin? Anong i-reflect natin if God is with us? It's God's love. No? Yung pag-ibig. Kaya tingnan ninyo kung paano yung pag-ibig natin, nawala man ang inyong kapatid, sabi nung nanay ni Brother Donald. No? Naipadama natin sa kanila in another form yung pagmamahal natin sa kanila. See, tuwang-tuwa sila. No? Nawala man yung kapatid natin, no? In a body only, sa katawan ng laman lang. But we know. Sabi niya, i-raise up ang mga ito, una silang i-raise up, and then babody change tayo. Tayo rin mababody change sila. And then we will meet the Lord in the air. So anong sabi nung awit? Sabi niya, if we with ink the ocean fill. Sabi niya, if we with ink the ocean fill. Pero mo kung yung ocean magiging ink ito. And where the skies of parchment made. O kung maggawa ka ng mga pages dun sa sky. No? Every stalk on earth a quill. Yung mga bawat sutok ng magiging panulat. Sabi niya. And every man a scribe by trade. Man ngayon, ikaw ang taga-sulat ng pag-ibig ng Diyos, ha? Ikaw ang magiging taga-sulat ng Diyos. To write the love of God above. Isusulat mo yung pag-ibig ng Diyos na nasa taas. Above sa, would drain the ocean dry. Aba, kulang pa yung matutuyuan. Yung ocean sa pag-ibig ng Diyos sa atin. Or could the scroll contain the whole? Hindi magkakasya, mga kapatid. No? Those threads from sky to sky. Tingnan mo yung sky. Lahat mula doon sa makikita mo hanggang sa hindi mo makikita. Sabi niya, hindi mo mapapatom yung pag-ibig ng Diyos. Hindi mo matatarap. Ganon tayong minahal ng Diyos. No? Kaya yung Diyos na mapagmahal na ito, hindi niya pinanghinayangan yung ipako sa krus yung anak niya, duduraan, babatukan, inumin ng suka. No? That's the love of God. Yun ang pag-ibig niya sa atin. Wala man kayong may sukli doon, sabi niya. Kayo nga, yung anak ninyo, kahit magalusan, kahit madapuan lang ng langaw, kahit na makagas lang ng lamok, ayaw ninyo. Paano nyo pang magagawa yun sa akin? Kung pagsusumbatan tayo ng Panginoon, di ba? Lalo na yung mga nanay. Nako, yung mga nanay ang laking hirap sa mga anak. Pagkatapos, lalaban lang yung anak paglaki. Nasaan yung pag-ibig? No? Hindi nila alam. 9 months, dala-dala sa tiyan. Inaalagaan sa tiyan. Ipinanganak na nga. Padididiin pa ng nanay. Pagkatapos, lumaki lang siya. Ang tapang-tapang lang. 2 taon, 3 taon, marunong lang magmura. Tapos yung nanay at tatay, ay, anak ko marunong lang magmura. Tuwa pa. No? Natutuwa pa doon sa mga ganon. Dapat ihubog sa salita ng Diyos. Ang mga ito. Kasi pag-ibig yung itinuturo ng Diyos sa atin. Hindi yung salamat sa Panginoon. Hindi ko yata nalaman na lumaban ako sa nanay ko. Sabi kasi ng Biblia, kahit na mali yung nanay siguro, hindi mo na dapat sagutin, hindi mo na dapat labanan, no?
Kasi dapat nandoon yung paggalang, yung respeto, yung pagmamahal. Dapat laging lang yung ibabaw. Paano mong tatawagin yung isang bahay? Sabi niya, isang bahay, kung walang nagrorol na pag-ibig doon sa bahay. Sabi niya. Kung walang nangingibabaw na pagmamahalan doon sa loob ng bahay, tatawagin mong bahay yun? Sabi niya. Kaya ipinapakita ng Diyos yung pag-ibig, yung pagmamahal. No? Kung paano natin mamahalin ang mga kapatid natin o ang kapwa natin, ang mga magulang natin, ang mga anak natin. Merong pag-ibig sa bawat ganito. Define lang ating kapatid kung ano ang mga pag-ibig na ito. Meron sabi niya, yung Peleolab. Yung Peleolab, yung intellectual o carnal na pagmamahal sa isang nanay o sa isang asawa o sa mga anak, no? Pag merong nanuya sa asawa mo, sabi niya, "Aba, gusto mo gantihan mo yung nang iinsulto sa asawa mo o yung bumabasto sa asawa mo." That's peleo. Pero pagka yung agapaw ang dumating sa iyo, sabi niya, pagpipray mo yun na maligtas yung kaluluwa niya, magbago siya. Ipagpipray mo. Yun daw ang dalawang klase ng pag-ibig. So itong pag-ibig ng Diyos sa atin, this is an agapaw love, no? Walang kapantay. So ngayon, ang sabi niya, kung nasa sa atin ang kaisipan ng Diyos, kaisipan ng Panginoong Hesukristo, hindi ka magre-reflect ng hatred. No? Hindi ka magiging rebelde sa magulang mo. Hindi ka magiging palalong tatay sa mga anak mo. Tuturuan mo sila kung paano sila magkaroon ng takot, na banal na pagkatakot sa Diyos. Yan ang family. Yan ang family of God. Yan yung pamilya ng Diyos. Sabi niya, merong harmony, may kaayusan. Yung anak lumalagay sa posisyon niya, yung nanay, tatay lumalagay sa posisyon. Meron silang tamang kinalalagyan sa loob ng sambahayan. Maayos. Sabi niya, yan ang pamilya ng Diyos. Anong gusto nating marinig? Wala ka nang marinig kung hindi bangayan, kung hindi murahan. Kaya yung mga, sabi niya, yung mga in-example na, kwento lang naman to, mga kapatid. Pero may ano kasi ito eh. Merong nagiging application sa pangit na kwento. Pero di ba yung nanay at saka yung tatay, laging nag-aaway. May anak sila, di ba? Narinig nyo na siguro ito. Sabi nung mahilig sa inom yung lalaki. Dumating yung lalaki, nag-inom, naubos pa yung sweldo. "Demonyo ka, saan ka na naman galing?" Sabi nung nanay sa asawang lalaki. "Demonyo ka, tigilan mo ako ha." Sabi niya, "Baka tamaan ka sa akin." So yung naririnig ng bata, di ba? Kwento lang naman to. Naririnig ng bata ngayon, "Nay! Tay! Anong kakainin natin?" Sabi niya, "Demonyita ka, tumigil ka riyan." Kaya yung bata natuto dun sa lansangan, natuto siyang maaaring natutong mandukot o kaya magnakaw sa mga nahuli ng pulis. "Ano ang pangalan mo?" Sabi niya, "Demonyita po." Sabi niya, "Bakit demonyita?" Yung pong tawag ng tatay ko tsaka yung nanay ko. "Ano ba pangalan ng tatay mo?" Sabi, "Demonyo po." See? Bakit? Yung pong tawag ng nanay ko sa tatay ko demonyo. "Bakit yung nanay mo, yung pangalan ng nanay mo? Demonya po." Sabi, lahi pala ng mga demonyo itong mga... See, kwento lang ito mga kapatid, pero... Kasi ano yung inire-reflect nun? Walang kaayusan sa bahay. Walang kaayusan sa bahay. Bakit? Yung lalaki hindi maayos. Dahil hindi maayos yung lalaki, hindi na rin inayos ng babae. Anong nangyari? Yung mga anak na yun ang nag-suffer. Kawawa sila. So, ano klaseng pag-ibig yung nandun sa loob ng bahay na ito? Matatawag mong bahay? No? Hindi mo matatawag na bahay. Bahay ng mga demonyo siguro. Sa impyerno. Maaaring sa impyerno, no? Pero anong gustong mangyari ngayon ng Diyos sa atin?
No? Mahalin natin. Masarap, masarap yung, lalo na kung walang maiganti sa iyo. Walang maiganti sa iyo, no? Yun ang tinulungan mo. Mas masarap. Hindi yung, nagbigay ka ngayon, tapos, Panginoon, nagbigay ako ha, balik mo ng 100 times. Kinukontrata mo, Panginoon, magbibigay ako, pero kung, may makikipag-deal ka sa Diyos na, pero ibalik mo ito ng maraming beses. Pero mas masarap yung nagbigay ka, yung wala kang iniisip, no? Doon natutuwa ang Diyos, no? Yung unaware ka, nagbigay ka out of love ba? Yung dahil ba yung pag nagkalob ka, tuwang-tuwa ka pa sa puso mo, tuwang-tuwa ka pa sa sarili mo, no? Wala kang iniisip na, no? Na Panginoon, no? Balik mo ito ng maraming beses ha. Wala ka mang iniisip na gano'n. Doon natutuwa ang Diyos na, itong anak kong ito, sabi niya, paano ko hindi i-bless ito? Alam na kasi ng Diyos eh. Alam na kasi ng Diyos yung puso natin kung paano lumalabas ang mga bagay na ito sa atin. No? Yung parang normal lang, parang yun ang natural mo, no? Na hindi nga kapanipaniwala sa minsan nga dahil lang iba kasi katulad ng mga kapatid natin. May mga kapatid ako na hindi normal sa kanila yun. No? Na, bakit kasi, hindi mo patigilan na bigyan yung, meron silang mga pananalitang ganun. You cannot blame them kasi they are not believer eh. And, hindi nangingibabaw yung pag-ibig, pagmamahal. No? Pero pag nangingibabaw yung pagmamahal, hindi lang yun eh. Kahit na yung nakita mo lang, minsan, nakita mo kung paano yung kalagayan, minsan nabibigyan mo pa, naabutan mo. Hindi mo pala napapansin, sabi ng Biblia, anghel pala yung napatuloy mo. Sabi niya, yung pala, pagsubok pala ng Panginoon yun, kung nakita mo yung gusgusin, paano mo ba ititreat yung gusgusin? Baho-baho mo naman, lumayas ka nga dito. Kasi nanghihingi siya, umaamot nung kumakain ka. Minsan ganun eh, no? Minsan may naranasan akong ganun na sa Maynila, nakita ko yung isang lalaki. Talagang maruming-marumi, walang damit pantaas, naka-short lang siya, nagkakalkal siya sa mga basura, naghahanap siya ng makakain niya. Yung nasa puso ko kagad, nagdalang habag ako, nilapitan ko. Binigyan ko siya ng sandwich, binigyan ko siya ng soft drinks. Wala akong narinig doon sa tao, no? Pero, tapos wala na. Hindi ko na inisip, naalala ko lang pagka, merong mga instinct na ganun na sa halip na magalit ka, kundi yung awa, yung sa halip na pagdamutan mo, bibigyan mo. Merong mga ganun na mga instinct na inilagay ang Diyos sa atin kasi nangingibabaw yung pag-ibig, no? Minsan mahirap intindihin yung mga yung pagmamahal na ganito. Magbibigay ka, hindi mo man inaalala na no? Pero yung mga kulang talaga sa pag-ibig, no? Mga kapatid, kahit masuhin mo yung kamay niya, sabi nga nila eh, no? Hindi mo mapabubukas yung kamay niya eh. Kaya nga minsan tumataas yung boss ko sa mga kapatid ko na sabi ko nga sa kanila, huwag tayong magkanya-kanya ng langoy. Sabi ko, ang nakikita ko ngayon, parang kanya-kanyang langoy tayo. Kung sino yung nangangailangan, yan ang tulungan natin. At kung ipasosolo mo sa isa ang ganito, mahihirapan yung isa. Sabi ko, kasi hindi na maliit eh, malaki na eh. Ngayon, kung tulong-tulong tayo, hindi tayo mahihirapan. Ngayon, kung iisa lang, ang iniisip ninyo, sabi ko, yung iniisip ninyo, sasagutin din niya yan. Kaya kahit meron, ayaw bumukas yung kamay. Kasi yun ang iniisip. Nasaan yung pag-ibig? Nasaan yung halaga ng reunion natin? Magre-reunion tayo,
para hindi nakakalimutan. Legacy, legacy. Anong legacy yan? Sabi ko, illegal na yan, hindi na legacy. Eh, wala na yung pag-ibig. Pero kung ang pag-ibig, sabi ko, magiging magaan. Kaya yun ang sabi ko sa mga anak ko, kung wala na kami sa mundong ito, wala na kami dito, umuwi, halimbawa, di pa tayo kinuha ng Panginoon, umuwi kami ng Pilipinas, nandun kami sa Pilipinas, huwag niyong kalilimutan yun mga kapatid. Yung pagmamahalan sa isa't isa, yung respeto sa isa't isa, at yung sobrang biro, nga sabi na Brother John kanina, at ito yung mga naidadagdag tungkol sa message, na sa ikabubuti nating lahat ito. Kung papansinin ninyo, alam niyo pag mayroong nagbe-birthday, ewan ko kung napapansin niyo, hindi ko kinakantsawan yung nagbe-birthday ganito. Hindi ko kinakantsawan kasi hindi ko alam yung nilalaman ng puso at ng bulsa, baka dahil nahihiya na lang, kaya, gagastos, no? Kasi meron tayong mga personal na mga pangangailangan. Hindi natin alam ang bawat isa. Pero pag ang isa nagkusa, coming from the heart. Hindi dahil nahihiya. No? Ipinapayo ko lang ito mga kapatid sa inyo kasi hindi ang lahat ay magiging kaluwagan sa atin. Hindi nakaluluwag. Merong mga nakaluluwag, merong hindi. No? Merong mga pangangailangan na dapat natin pag-ukulan. Meron naman na kahit kailangan mong maglabas. Kailangan mong ilabas. Kahit kailangan mo pa. Halimbawa, namatay ang ating kapatid, si Brother Donald. No? Dun makikita kasi yung sacrifice, no? Doon natin may padadama yung ating pagmamahal, no? Una sa Diyos, pangalawa sa ating kapatid, no? Kasi sabi ko, huwag mo nang panghinayangan yung mga ganun. Kasi at doon sa kaya panalangin kong lagi 100 times, Lord, o higit pa doon sa 100 times na ibalik mo sa mga kapatid ko. Kasi ayaw kong may mahirapan sa inyong lahat. Alam ko na may sacrifice ang mga ganung bagay. Pero paano natin may padadama ang pagmamahal? Yung, I love you, Brad. Ganun lang ba? Sometimes it needs something to prove that you love him or you love her. Di ba? Alam mo nga may kailangan eh. Tapos wala, mahal, hindi kasi yun lang ang sagot eh. No? So praise God, mga kapatid, no? Mga karagdagan lang ang mga ganung bagay, mga kapatid, no? So, ang kailangan talaga natin ngayon, yung may tanim ng malalim yung pag-ibig ng Diyos. Kasi pag-ibig ng Diyos ito, kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak. No? Ibinalot niya, hindi maganda yung balot. Okay lang, basta alam ng Diyos kung ano yung nasa puso natin. So, mangibabaw ang mga bagay na ito sa atin, no? Makita nawa natin yung ilaw na tumuturo sa Panginoong Hesukristo. Yung light ng star na ito, yung itinuturo ng prophet sa atin na kung paano tayo susunod sa mga palatuntunan ng Diyos, no? At tandaan natin, hindi magkukulang ang Diyos sa atin. Hindi tayo pababayaan ng Diyos, no? Hindi ko na nasunod lahat itong mga kasi pinagha-highlight ko na itong kaya lang. Sabi ko, kung susundin ko ito, mga kapatid, kasi pag pinagsusunod ko ito, aabot tayo ng alauna siguro kung susundin ko lahat to. So, yung mga nilalaman na magbibigay ng mga mabubuting aral sa atin, no? So, God, sabi niya, nung ipadala niya ang Panginoong Hesus, sabi niya, mabubuting balita, sabi niya. At sinabi sa kanila ng anghel, huwag kayong mga takot, sapagkat narito, dinadalhan ko kayo ng mabubuting balita at malaking kagalakan na siyang sasabuong bayan. Ito yung ibig ko lang din sa message na ito, na yung mga mabubuting balitang ito ay magdadala ng iba yung blessing sa inyo,
iba yung kagalakan, iba yung kalusugan sa mga katawan nating ipinaglilingkod sa Panginoon. Ito rin lang naman ang laman ng message na ito ng Diyos na para tayong lahat ay pagpalain ng Diyos, no? So, kung meron kayong mga katanungan, mga kapatid, kasi, and when you get the exceeding great joy, sabi niya, anong gagawin ninyo? You holler, glory, hallelujah, praise the Lord. Sabi niya, pagka nararamdaman ninyo yung exceeding joy sa puso ninyo, naririnig ninyo ang mga bagay na ito na kung paano kayo i-bless, you say, praise the Lord. You say, hallelujah, praise the Lord. Sabi niya, ganun daw yung gawin natin. Huwag yung, pag natanggap natin, nako, nakalimutan lang, praise God, thank you Lord. Nakalimutan yung praise God, thank you Lord. No? Pagka natanggap yung isang bagay, yung blessing ng Diyos, bibili ako ng ganito. Gagawa ko ng ganito. Ay, ipagigiba ko yung tulay dun sa papapalit ako ng mulay. Praise the Lord kagad. Salamat sa Panginoon, salamat sa Panginoon. Turuan mo ako kung paano ko i-manage ang mga bagay na ito. At tandaan niyo, ibayo pang blessing ang ibabalik ng Panginoon sa inyo, mga kapatid. Sa ating lahat, just keep on that star, the light of that star. Huwag tayong maalis kung saan niya itinuturo. Saan ang itinuturo ng light ng star? Sa Panginoong Hesukristo. Yun, sundin natin yung light ng star na ito. So, praise God, pagpalain kayo ng Diyos. Mga kapatid. Magsitayo muna tayong lahat. No? Si Brother Julius ang magko-closing prayer. Yung napag-aralan natin, it is a simple na regalo ng Diyos sa atin. It's the Lord Jesus Christ ang regalo ng Diyos sa atin. No? Na magbibigay ng pagtutuwid sa ating mga sarili kung paano tayo makikita ng Diyos na maliwanag. Na i-reflect natin yung diamond, no, mga kapatid. So, samahan niyo muna ako sa pagpapasalamat at nawa, lalo kayong pagpalain ng Diyos spiritually, financially, materially, at yung mga kalusugan natin. No? Tayong lahat, mga kapatid natin sa iba't ibang lugar. Praise God, hallelujah, Lord God, hallelujah. Dakilang Ama, nung ibigay mo ang aming Panginoong Jesus, wala po kaming maibalik o Ama na sukli. Pero may pagtawag ka na ang sabi mo, come unto me, those who labor and heavily laden, and I will give you rest. Salamat sa rest na ito, Panginoong Diyos. Walang kabagabagan. May peace of mind. Ang mga pangangailangan namin ay pinagkakalob mo sa tamang panahon. Hindi mo kami pinagkukulang, o Ama. Salamat na ang mga kalusugang ito sa mga katawan, ang mga pangako mo na ang sabi mo, by your stripes, we are healed. Salamat po, O Diyos, na kinuha mo ang lahat ng ito upang hindi namin maranasan, O Ama. At maaaring magkakaroon ng mga pagtatanong, bakit meron pa kaming nararanasan ng mga ganito? Alam namin na hindi ikaw ang nagkukulang, kundi kaming lagi ang may pagkukulang, O Ama. Hindi namin masunod ng tama ang iyong mga banal na salita, ang iyong mga palatuntunan, O Ama. Tulungan mo kami na masunod namin ang iyong sakdal na kalooban upang ang bawat lalapit sa iyo, ang bawat dadalangin sa iyo, O Ama, nandoon kang lagi. Naghihintay ang iyong mga tainga upang makinig ng aming mga karaingan, upang ang aming mga problema ay masolusyonan mo, upang ang aming mga kalagayan ay mabago, O Ama, na ang mga mahihinang ito ay magkakaroon ng kalakasan. Salamat po, Diyos, sa mga nakaraan na oras ng gawain mo. Sa iyong presensya, O Ama, salamat po, O Diyos. Huwag mo kaming iiwan, O Ama. Huwag mo po kaming pababayaan. O Ama, huwag mo kaming pababayaang mahihiwalay sa iyo, O Ama. Pagkat wala po kaming magagawa, O Diyos, kung kami hiwalay sa iyo. I-bless mo po ang bawat isa, ang mga kapatid po namin. Ang mga anak po namin na magsisipaglakbay mamayang gabi, O Ama. Mag-spend po sila ng vacation nila. Ingatan mo po sila, O Panginoong Diyos. Ang mga eroplanong sasakyan nila, ang mga bagahe nila, ang mga magsusundo sa kanila, ingatan mo po silang lahat na maluwalhati silang makarating na safe and sound sa tahanan nila, O Ama.
sa Pilipinas. I-bless mo po pati ang mga kasabay, ang mga pasahero, ang mga piloto ng mga eroplano, O Ama. Ingatan mo po, O Diyos, ang buong eroplano. Ingatan mo po silang makarating ng maluwalhati, O Ama. At ang mga kapatid ko pong ito na naririto, O Diyos, hinihingi ko po sa iyo, makaiba yung kalakasan, kalusugan sa kanilang mga katawang pisikal ang ibigay mo. Sa mga financial na pangangailangan nila, O Ama, tulungan mo po ang bawat isa, ibalik mo ng 100 times ang kanilang mga ginugugol, O Ama, sa gawain mo, O Panginoong Diyos. At gayon din po, O Ama, alisin mo po ang kabagabagan, palitan mo na ito ng joy and peace sa aming mga puso at kaisipan, O Ama. Maging ang mga kapatid namin sa iba't ibang bansa, sa iba't ibang lugar, sa Australia, sa UK, sa Canada, sa US, saan mang dako ng mundo, O Ama. Sa Pilipinas, ang mga mahal namin sa buhay, pagpalain mo pong lahat, O Diyos. Kaming lahat. O Ama, wala po kaming, tulad ng sabi mo, wala kaming may balik sa iyo. Kundi ang pasalamatan ka. Ang lahat ng pasasalamat, ang pinakamataas na papuri, kalalwalhatian at karangalan. Yun po ang aming ibinabalik sa iyo, Ama. Tulungan mo kami na mapaglingkuran ka naming may kalinisan, O Ama, karapat-dapat na tawagin mong mga sons and daughters of God. Salamat po, Ama. Ito po ang aming mga samot dalangin sa iyo. In the name of the Lord Jesus Christ. Amen. God bless you.